Chapter 9, The Final Stroke. Dumating din ang pinakahihintay na gabi. Ang gabi ng pinakamalaking art exhibit sa buhay ni V.L. Ashford. Muli niyang binalikan ang Metropolitan Gallery. Ngunit hindi na siya ang parehong babaeng nahihiyang tumayo sa isang sulok habang umiiwas sa mapanghusgang tingin ng ibang tao. Marami nang nagbago. At higit sa lahat, nagbago siya. Sa gitna ng gallery ay nakadisplay ang pinakamahalagang obra niya. Isang napakalaking portrait ni Lucien Blackwood. Sa ibaba nito ay ang pamagat, The Vampire's Masterpiece. Punong-puno ng tao ang buong venue. Mga art critics, mga negosyante, mga socialites, at maging ang ilan sa mga taong minsang nanghusga sa kanya. Mga taong nagsabing wala siyang mararating. Mga taong nagsabing walang magkakagusto sa kanya. Mga taong tumingin lamang sa kanyang katawan at hindi sa kanyang talento. Ngunit ngayong gabi, wala nang kapangyarihan ang kanilang mga salita. Nakatayo si V.L. sa gitna ng bulwagan. Nakasuot siya ng isang napakagandang gintong gown. Hindi nito itinago ang kanyang mga kurba. Hindi nito pinilit baguhin kung sino siya. Sa halip, mas lalo lamang nitong ipinakita ang kanyang kagandahan. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya nagtago, hindi siya nahiya, hindi siya nagduda sa sarili. Dahil alam niyang may isang taong nagmamahal sa kanya ng buo, hindi sa kabila ng kanyang mga insecurities, kundi kasama ang lahat ng iyon. Biglang may isang pamilyar na braso ang marahang pumulupot sa kanyang baywang. Napangiti siya agad. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam na niya kung sino yon. Si Lucien. Nakaitim itong suit na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na karisma. At gaya ng dati, parang nahinto ang mundo sa bawat hakbang nito. Nagbulungan ang mga tao. Kumikislap ang mga kamera. Ngunit tila wala iyong pakialam kay Lucien. Ang buong atensyon nito ay nakatuon lamang kay V.L. Parang siya lang ang taong naroon. Lumapit ang isang host at iniabot ang mikropono kay Lucien. Tahimik na nakinig ang lahat. At nang magsalita ito, parang bawat salita ay para lamang sa kanya. This painting, tumingin muna si Lucien sa portrait. Pagkatapos ay kay V.L. is proof of the extraordinary talent of my fiancé V.L. Ashford. Napasinghap ang ilang tao sa paligid. Ngunit hindi pa tapos si Lucien. She is the finest artist I have ever known. Bahagyang humigpit ang hawak nito sa kanyang baywang. And the most beautiful woman who has ever entered my life. Tumigil ang paghinga ni V.L. Ramdam niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. At sa unang pagkakataon, ang mga bulungan sa paligid ay hindi na tungkol sa timbang niya, hindi na tungkol sa mga insecurities niya, kundi tungkol sa kanyang talento, sa kanyang sining, sa kanyang tagumpay. At habang pinagmamasdan ng lahat ang portrait, tumunog ang malakas na palakpakan. Isa, dalawa, hanggang sa buong gallery ay puno na ng paghanga. Hindi na kayang pigilan ni V.L. ang pagluha. Dahil sa wakas, may nakakita rin sa kanya. Hindi lang sa panlabas niyang anyo, kundi sa kung sino talaga siya. Makalipas ang exhibit, dinala siya ni Lucien sa balkonahe ng gallery. Tahimik ang gabi, maliwanag ang buwan, at kumikislap ang mga bituin sa itaas nila. Sandaling pinagmasdan ni Lucien ang kanyang mukha. At gaya ng dati, parang siya ang pinakamagandang bagay na nakita nito sa loob ng isang siglo. Are you happy, V.L.? Mahina ang tanong nito. Ngunit puno ng pagmamahal. Napangiti si V.L. at tumango, incredibly happy. Bahagyang nanginig ang boses niya. Thank you, Lucien. Hinawakan niya ang kamay nito. Tinuruan mo akong mahalin ang sarili ko. Napalunok siya. At ang sining ko, unti-unting napuno ng emosyon ang kanyang mga mata. Noong una, akala ko hanggang dun na lang ang buhay ko. Napatingin siya sa buwan. Akala ko habang buhay na akong matatakot sa opinyon ng ibang tao. Muli siyang tumingin kay Lucien. Ngumiti, pero ikaw ang nagdala ng kulay sa buhay ko. Sandaling natahimik si Lucien. Parang may gusto itong sabihin. May gusto itong gawin. At sa susunod na segundo, bigla itong lumuhod sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni V.L. Lucien? Dahan-dahang may inilabas itong maliit na kahon. At nang buksan yon, kumikinang sa ilalim ng buwan ng isang gintong singsing. Sa gitna nito ay isang pulang diamante. Kasing pula ng dugo. And kasing ganda ng kanilang kwento. Napahawak si V.L. sa kanyang bibig. Halos hindi siya makahinga. V.L. Ashford. Hindi inaalis ni Lucien ang tingin sa kanya. Parang wala nang ibang tao sa mundo. Will you do me the honor? Bahagyang ngumiti ito. Of becoming my wife? Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni V.L. Ngunit sa pagkakataong ito, puro kaligayahan lamang ang laman ng mga iyon. Wala siyang kahit anong pag-aalinlangan. Wala ni katiting na duda. Dahil matagal na niyang alam ang sagot. Yes. Napatawa siya habang umiiyak. Yes, Lucien. At muli siyang tumango. Mas matatag, mas sigurado. A million times yes.
Parang lumiwanag ang buong mundo sa ngiti ni Lucien. Dahan-dahan nitong isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay tumayo at marahang hinawakan ang kanyang mukha, parang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, hinagkan ni Lucien ang babaeng itinadhana para sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 siglo, ang puso ng isang vampire ay tunay na kompleto.